Good evening mga ka-vendors. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin. Sa lakas at sa buhay at sa technology na meron tayo ngayon para ang ating munting adhikain o misyon ay makarating sa ating mga kapwa vendors. Welcome sa ating leksyon sa kalsada. Gabay negosyo para sa ating mga kapwa ka-vendors. Mula sa inyong lingkod, 2 dekada na sa kalsada o 20 taong vendor. Ang mga experience na yan ang ibabahagi ko sa inyo. Pero hindi lang ako. Dahil nagsama ako ng isang licensed TLA teacher para gabayan naman tayo sa mga basics at fundamentals na naipagkait sa atin. Kaya lakas ng loob ang puhunan natin, diskarte, dahil hindi natin nabili ang mga kaalaman na yan o hindi tayo nakapagtapos karamihan sa atin. Kaya nananatili tayong vendor sa matagal na panahon. 6 na modules ang nagawa namin. Libre para sa mga kapwa natin ka-vendors. Narito ang aking may bahay para makabati sa inyo. Ma'am Nadet. Magandang gabi po mga vendors. So, andito po ako ngayon upang tulungan ng aking asawa sa kanyang layunin na makatulong sa ating kapwa vendors sa kanilang pagninegosyo. Dahil layunin natin na magkaroon tayo ng matatag na hanap buhay para sa ating kanya-kanya mga pamilya. Yan. Ang tandem namin, gaya ng pinangako ko sa inyo, experience o diskarte at diploma pinagsama. Ang tandem na yan ang gagabay sa atin para loobin ng Panginoon makawala tayo sa kadena ng pagiging vendor o ng ating cart o ng ating pwesto. So, pangako ko sa inyo, ang mga gabay na to, dadalhin tayo sa destinasyon na pangarap nating lahat. Solusyon ang hatid natin. Solusyon ng sakit ng katawan. Solusyon ng sakit ng bulsa ang hatid namin sa inyo. Mula sa survival papuntang revival. Ano ba ang kadena na pumipigil sa atin para makaalis sa pwesto o sa cart? Yan ang pag-aaralan natin katulong ng aking may bahay. Ano ba yan? Ano ba yung mga unspoken words na hindi natin naririnig sa paaralan o eskwelahan? Gaya ng pagbasa ng mood ng customer o paano nating mapapanatili ang ating eagerness na maghanap buhay sa kalsada kahit na matumal. Ang ating title, let's dive in. Ang leksyon sa kalsada, gabay sa pagpapalago ng negosyo para sa mga vendors. Ang tunay na klase ay hindi lang sa classroom. Minsan, nasa kalsada ang tunay na leksyon. Ako ang inyong host at ang ating co-host, si Ma'am Nadet. Welcome sa ating mga kapwa ka-vendors at salamat sa inyong paghihintay na may sa katuparan namin ang hangarin namin na ito na maabot ang mga kapwa natin ka-vendors. Paki-comment na lang pag nakarating sa inyo ang video na to kung anong lugar kayo o kung anong hanap buhay o pagiging vendor ang itinitinda ninyo. Paki-share na rin sa ating mga kapwa ka-vendor para makatulong tayo sa kanila kung hindi man tayo vendor na narating ng video na ito. Sasagot kami sa mga comment na mababasa namin kapag na-upload na natin itong video natin na ito. So, let's dive in. Ang tawag natin dito ay streetwise. Ako yung street, siya yung wise. Hindi. Systemic training for entrepreneurial empowerment and transformation. Streetwise. Yan ang ating
at hikain sa ating training na ito. So, let's dive in. Gaya ng sinabi natin kaganina, 6 na modules, pero hindi natin matatapos yan sa isang upuan. So, ngayon, para sa video na ito, buksan natin ang module 1. Let's dive in. So, simulan natin ating module 1. Ano ba ang title ng ating module 1, Ma'am Nadet? Ang title ng ating Module 1 ay tungkol sa pangarap at diskarte, ang tamang mindset sa pagninegosyo. Wait lang. Pangarap at diskarte. Ang tamang mindset at pagninegosyo. May napansin lang ako. Bago pala ang diskarte, dapat nauuna ang pangarap o goal. Bago pala ang pagninegosyo, dapat may tamang mindset. Anong mindset yon? At anong goal yon o pangarap? So, maganda yan. So, mukhang exciting yan. Ano ba yung unang tanong natin sa ating module 1, Ma'am Nadet? Ang una nating tanong ay, ano nga ba ang pagninegosyo sa kalsada? Ano Sa nga? kalsada. Oo, syempre, since mga vendor ang natin, kausap natin, kapwa natin ka-vendor, ano ang pagninegosyo sa kalsada? Valid yung question. Ano nga ba? May idea ko kung ano ang pagninegosyo sa kalsada, pero ikaw muna ang sumagot. Ano ba ang fundamentals o basic ng pagninegosyo sa kalsada? Pagninegosyo, mula ito sa maliit na puhunan at direktang pagkikipag-ugnayan sa customer. Yun. Oo, tama. Since mga vendor, walang malaking kapital, maliit na puhunan, kaya nakapagnegosyo. Pero ang maganda, direktang pakikipag-ugnayan sa customer o direktang pakikipag-transaction o pagbebenta sa customer. Parang basic, di ba? Pero napakalaki ng impact niyan. I-ano ko muna sa experience ko bago yung academic o yung fundamentals ng ano na yan, ng unang tanong na yan. Bakit basic pero napakalaki ng impact ng unang tanong na yan? Kasi nga, since vendor tayo, wala tayong malaking puhunan, kaya nga sa kalsada tayo nagnenegosyo eh. Diba? So, maliit ang puhunan. Pero ang kagandahan nito, direkta naman tayo nakikipag-ugnayan sa customer. Bakit malaki ang impact? Magbibigay ako ng halimbawa bakit napakalaki ng impact nito. Kasi dito sa probinsya, may naririnig ako mga nagrereklamong mga magsasaka o farmers. Ito may mga malalaking puhunan to. May mga binabayaran ng mga tao. May pambili ng abono, may pambili ng binhi. Pero pag anihan na, mga nagrereklamo, ang liit daw ng kita nila, halos lugi. Bakit ganon? Kung alam na lang niya yung basic na yan, pwede naman pala yun, magnegosyo ka, direkta sa customer. Kasi sila, dumadaan pa sila sa mga middleman, sa mga dealer. So, ayan yung advantage ng pagiging vendor. Kahit maliit ang puhunan mo, pwede kang direktang makipag-transaction sa mga customer. Tama ba? Tama ba yung ano ko? Assessment ko? Tama. So, ano pa yung pwede mo idagdag dyan sa napansin ko dyan sa napaka-basic pero napakalaking impact kung maiintindihan ng mga kapwa natin ka-vendor. Kasi nga, kung ikaw mismo, vendor ang direkta lang sa customer, so wala ka nang kailangang bayarang iba. So, Walang middleman. walang middleman na tinatawag. Walang Lahat ng ahente. kita ng benta mo sa iyo. So, yung potential na kita mo malaki Mm-mm. kumpara sa Para sa meron kang
tauhan o mayroon kang Middleman. middleman dahil bibigyan mo pa yun ng kumbaga ano bang tawag doon? Commission. Oo. Parte. Dun sa benta. So, yan. Ayan yung ano. Ayan ang unang tanong natin. Ano ang pagnenegosyo sa kalsada? Mula pala sa maliit na puhunan, direktang pakikipag-ugnayan sa customer. Yan ang klase ng mga vendor. Diba? Napaka-basic. Kaya napakaraming vendor ang sinasamantala yung basic na yan. Na kung maintindihan lang natin, nandiyan dyan yung malaking potential na income sa mga kagaya natin na nasasamantala yung bagay na yan. Hindi mo kailangan, lalo na kung mayroon kang malaking puhunan, tapos makikipag-direkta kang transaction sa mga customer. Just imagine, di ba? So, ano yung susunod natin na tanong diyan sa ating module 1? Actually, hindi to tanong. Ay, ano ba yan? Inspirasyon mula sa kalsada. Inspirasyon na kagad? Siguro i-reserve natin yan. Yung inspirasyon na yan galing sa akin. Sa last part ng ating module. O sa module 1. I-skip natin yan. Doon tayo sa ano ba yung PECs na yan? PECs. PECs or Personal Entrepreneurial Competencies. So, ito yung mga katangian ng matagumpay na negosyante. Para sa'yo, ano-ano ba yung katangian para maging matawag kang isang matagumpay na negosyante? So, ibig sabihin, may mga katangian. Bago yung katangian na tinatanong mo, may napansin lang ako dyan sa na yan. Sa PECs, PECs, Personal Entrepreneurial Competencies. Since vendor tayo, ang competencies o ang pagiging competent is personal. Kaya napansin ko dyan, kasi pwede naman tayong mag-business na hindi personal ang usapin. Kasi pwede namang mag-business ng kumpanya na kaagad eh. Pero dito pala sa pagiging vendor, ang ang competency o ano ba sa Tagalog ang competencies o pagiging competent? Kakayahan. Ang kakayahan pala is more on personal. Yung entrepreneurial journey is personal. Yan ang napansin ko dyan. Since vendor nga tayo, personal na katangian o kakayahan yung dapat makita natin bago natin simulan ang pagiging vendor supposed to be. Ano ba yung mga halimbawa ng mga PECs o Personal Entrepreneurial Competencies? Halimbawa Mga katangian. nito, since nasa kalsada tayo, siyempre, pag-usap tayo sa customer, dapat meron kang self-confidence. Para sa akin, number 1 yung nakatangian mo. Kasi kung wala ka nun, paano ka makikipag-usap sa customer? Yan, speaking of self-confidence, since nauna tayong dumiskarte, nauna tayong nagnegosyo, ngayon lang natin to narinig na isa pala yan sa katangian ng matagumpay na negosyante, yung self-confidence. So, pwede pala tayong mabigo kung di natin taglay ang katangian na yan, yung pagkakaroon ng self-confidence o self-confident. Tama? Tama. So, dapat pala, bago natin simulan, bago tayo dumiskarte, bago magnegosyo, tignan muna natin yung sarili natin. Meron ba tayong self-confidence? Kasi kailangan pala yan ng isang pagiging vendor. Tama. Ano pa? Bukod dyan sa self-confidence. Pagiging persistence. Persistence. Ano bang
ibig sabihin ng persistence? Ano ba yung dapat malaman namin sa pagiging persistence? Ano ba yung persistence na yan bukod sa self-confidence? Kasi kung di ako nagkakamali, yung persistence na yan, parang kasing kahulugan niya ng never give up, tama? Kung di ako nagkakamali, ha? Persistence. Kasi narinig ko na yan eh. Yung persistence na yan eh. Isa pala yan, Matatag. pagiging matatag. Ayan, ibig sabihin ng persistence. Ang naniniwala ko dyan, isa yan sa katangian ng matagumpay na na vendor, yung pagiging persistent, never give up. So kung madali kang sumuko, siguro wag mo nang simulan ng pagiging vendor. Isa yan sa kailangan ng pagiging vendor, yung hindi basta-basta sumusuko. Ano pa? Pagkakaroon ng initiative. Initiative. Sa panong paraan, ano ibig sabihin ng initiative? Bakit isa yan sa katangian? Saan? Ibig sabihin, yung hindi mo na kailangang utusan, ikaw na mismo po saan gagawa. Okay. So, yan. Totoo yan. Di ba mga kabender, totoo yan. Isa yan sa katangian ng mga matatagumpay talaga na vendor. May isang palo. Di ba? Hindi kailangan pukpukin para kumilos. Ngayon, kung wala ka niyan, katangian na yan, medyo mag-isip-isip ka muna bago pasukin ng pagiging vendor. So, meron palang ganyan, ano? Meron palang tinatawag na personal entrepreneurial competencies na dapat alam ng mga papasukin ng pagiging vendor para maging matagumpay sa pagnenegosyo dito sa kalsada. So, bukod dyan, ano pa yung ano natin? Ano pa yung ibang... Alam ko marami pa yan, yung mga katangian na yan eh. Meron ka pa bang gustong i-share o Marami pa. gaya ng Gaya ng problem solver. nako, totoo yan. Ano bang ibig mo sabihin sa pagiging problem solver Or ng dapat makita sa katangian ng isang matagumpay meron na kang kakayanan paano sumolve ng problema. Kasi walang ibang magre-resolve niyan. Since karamihan ng mga vendor, soloista. Di ba? Pagka asa ka sa iba para resolvehin yung problema ng kinakaharap mo, maybe hindi ka mag-excel sa ganitong larangan ng pagbe-vendor. Sige, ano pa yung ano natin? Laman ng module 1. Maganda yan ah. Meron palang ganyan ano. Personal entrepreneurial competencies. Dapat meron kang systematic planning and monitoring. Anong ibig sabihin mo dyan sa ano na yan? Systematic planning and monitoring. Magtatakda ka ng daily goals at susubaybayan kung naabot mo mga ito. Kaya pala sinabi mo kanina sa pamagat, pangarap. Hindi puro diskarte. Dapat may sistema, systematic. May goal. Sige. Alam ko marami pa yan eh, pero ano yung isang tanong dyan? Dyan sa module 1 na ano? Ibigay na lang natin yung mga ibang nakikita ko dyan na ano, na mga personal entrepreneurial competencies na isinulat mo dyan.
Ano pa yung number 4 na ano natin? Number Laman 2. ng module. Smart goals. Smart goals. Ano ibig sabihin ng smart goals? Smart goals, yung pagtakda ng tiyak na masusukat, naabot, may kaugnayan, at may takdang panahon na layunin. Medyo parang malalim sa sa Tagalog pero narinig ko na dati yan yung smart goals. Hindi yan globe. Smart, di ba? Smart. Kidding aside. Yung smart goals na Text. narinig ko na yan dati. Yung smart ibig sabihin yan, S for specific. Tinagalog lang ni Ma'am Nadet. Pagtatakda ng tiyak. Specific. M stands for measurable. Dapat pala sa paggawa ng goal is nasusukat. Naabot. Naabot. Time bounded. Yung time bounded, yung sa last part yan, yung T. Ay, Yung A naman, attainable yan, di ba? Kung di ako nagkakamali. Sa Tagalog is naaabot. Di ba? Tapos yung R is realistic o may kaugnayan. tapos time bounded. Time bounded. Ibig sabihin mo ba, kailangan merong ganyan? Kailangan merong goal bago magnegosyo sa kalsada? Ganun bang ibig mong sabihin? Siyempre. Bakit? Kasi, Paano mo nasabi? kung may pangarap ka, pangarap mo ba na habang buhay ka na lang nasa kalsada? Okay. Sino bang nangarap na hindi maalis sa kalsada? Araw-araw nagtitiis ka sa init, sa ulan. Di ba? So, ayan pala yung napansin ko kaganina na inuna kasi ng mga vendor yung pagiging madiskarte. Kaya sinimulan na agad yung pagbe-vendor na dapat pala merong goal bago ka maging vendor, tama? Gaya ng sinasabi mo. May goal ka ba na habang buhay ka na lang ba maging vendor? Di ba? Dapat specific yon. Nakatakda kung hanggang kailan ka lang dapat maging vendor. Tapos, measurable nga siya. Napakaganda na ito. Napakagandang malaman na kulang talaga yung diskarte natin. Dapat sinisimulan siya sa goal. Hindi siya sinisimulan sa diskarte. Tama ba? Hindi sinatulad sa hagol-gol. Hagol-goal. Alam niyo ba yung hagol-goal, mga kabendor? Ayun yung pagtatakda ng goal na hindi measurable o hindi nasusukat. Kaya ang resulta, Hagol-gol. hagol-goal.